Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami nakalapit, nakasamba, Panginoon, sa iyo, O Diyos. At alam namin, Panginoon, ang aming mga papuri, pagsamba ay tanggap mo, Panginoon. Ama, dalangin namin ang banal mong Espiritu, siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa bawat sa amin, kaya hindi sa akin, Panginoon. Lakipan mo ng kapangyarihan ng salita, Panginoon, na lalabas sa aking mga labi, Panginoon. Ikaw ang siyang mangusap, Panginoon, hindi ako, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Palakpaan po natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Ngayon po, wala tayong internet, pero mamaya po, i-upload po natin yung record po na to, no? Sama-sama po nating i-share yung gawain natin sa araw na ito. Pwede po ba yun? Mamaya, i-share po natin yung gawain para marami po makarinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po, no, may pamagat po ito ng sabay na tumubo. Sabay ng tumubo. Matthew 13, verse 27 hanggang 30. Ang sabi po dyan, hindi po ba mabuting binhi ang hinasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan ninyong lumago, kapwa, hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong bigkis-bigkisin upang sunugin. At ang mga trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Dito po may binabanggit na may inihasik ang ating Panginoon, no? Ang tagapaghasik, no? Ang ating Panginoon. Mayroon po siyang inasik at ang inasik po niya ay mabuting binhi, trigo, no? At tumubo ito. May binabanggit din po diyan na damo na tumubo. At ang sabi, ito daw ay kagagawa ng kaaway, yung damo. Dito makikita ang dalawang example ng ating Panginoon na ginamit ng ating Panginoong Hesus pantungkol sa dalawang uri rin ng tao. Ito po yung mga tao na hindi nasa labas ng simbahan, kundi nasa loob ng simbahan. No? May binabanggit patungkol sa dalawang uri ng tao na nasa loob ng simbahan. Literal na kung saan nagkakatipo ng mga mananampalataya, binabanggit ng Panginoong Hesus na may mabuting binhi at mayroong masamang damo. At ang masamang damong ito ay ginawa o hinasik ni Satanas, ang kaaway. Ang talinhaga ng trigo at ng damo ay magbibigay diin na si Satanas ay maghahasik kasabay ng naghasik ng salita ng Diyos. Ang bukid daw ay kumakatawan sa sanlibutan. At ang mabuting binhi ay kumakatawan sa mga tapat na lingkod ni Kristo. Kung si Kristo ay naghasik ng mabuting binhi, kasabay noon si Satanas ay naghahasik din ng masamang binhi. At kapwa daw ito sabay na tumubo. Alam niyo po, kapag sa mga farmer, kapag mayroong pong tumubong hindi mabuting binhi, agad-agad nila itong binubunot. Tama po ba yon? Pero mapapansin niyo po dito, sinabi ng naghasik, kumakatawan nito sa ating Panginoon. Sabi, huwag niyong bunutin. Baka mamaya, mabunot, pati yung mabuting binhi. No? Pagka sa mga, sa farmer, tinatanggal ito, kasi yung sustansya na mapupunta doon sa trigo o doon sa bigas, na dapat siya lang ang kukuha, ay makukuha, mas malakas kumuha ng ng sustansya yung damo, no? Pero dito, hindi pinayagan ng tagapaghasik ng ating Diyos, ng ating Panginoon, yung bunutin agad yung masamang damo. Ang sabi, wag, baka mamaya, pati yung mabuting binhi ay mabunot. Ang sabi, hayaan na lang, ang sabi. So sabi diyan, hayaan na lang at sa pagdating ng anihan, pagtipon-tipunin at paghiwalayin. Ngayon, talakayin natin, ano ba ang gustong iparating ng ating Panginoon sa talinhagang ito? No? Sabi ko nga, una, may mabuting binhi at mayroong masamang damo. Mabuting binhi at masamang damo. Ang sabi ng Matthew 13:38,
Ang bukid ay ang sanlibutan. So, ang sanlibutan, ito yung bukid. No po? At ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. Mga kapatid, pinaghaharian ba kayo ng Diyos? Mabuting binhi kayo. No? Mabuting binhi kayo. Ang sabi, ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang pinaghaharian ng dyablo ay ang masamang damo. At naniniwala ako, walang pinaghaharian ng dyablo sa Valenzuela, Bethel. Talakayin lang po natin ito. Ngayon, sabi ko nga po, ang mabuting balita at ang tunay na mananampalataya ni Kristo ay itinanim daw sa buong daigdig. So ang Diyos, nilagay yan sa buong daigdig. Alin? Ang mga mananampalataya. No? Isa ang Valenzuela sa natamnan. No? Isa ang Valenzuela sa natamnan. Dito, sa lugar na ito, natamnan ng mabuting binhi. No? Ang simbahang ito. At sabi, mapapansin daw na itinanim din ni Satanas ang kanyang mga tagasunod. No? Kung saan mayroong mabuting binhi, si Satanas naroon. No? Si Satanas naroon at itinanim din ni Satanas ang kanyang mga tagasunod. Sabi ng mga tagapagbantay, di po patrigo, magandang binhi ang inyong inasik. Bakit may tumubong damo? Sabi ng Panginoon doon, kagagawan niya ng kaaway. Kapatid, ang kaaway ay si Satanas. No? Si Satanas. Si Satanas, ang sabi, itinanim din ni Satanas ang kanyang mga tagasunod. Mga taong pinaghaharian ng dyablo sa alipunan ng bayan ng Diyos. Upang salungatin ang katotohanan ng Diyos. So kung mayroong pagtitipon, kung mayroong mga banal, kung saan naroon ang simbahan, nandun rin si Satanas. Nandun rin ang mga kampo ni Satanas. Kapatid, hindi ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Kasi sa liputan daw di mo ba, hinasik ang salita ng Panginoon. So, ang mabuting binhi ay ang mga Kristiyano. At yung mga nagpapanggap na sila yung mga mananampalataya, sila yung mga itinanim ni Satanas. Saan? Alam niyo, minsan, nandun sila sa loob ng simbahan. Naunawaan niyo po, nasa loob rin sila ng simbahan. Ang sabi ng Matthew 13:25, isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masamang damo sa triguhan. Ang sabi ng Matthew 13:38-39, ang bukid ay ang sanlibutan at ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ay ang masamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang tagapag-ani. Dito ipinakikita na kung gumagawa ang Diyos para sa kaligtasan ng tao, ang dyablo gumagawa din upang ang mensahe ng kaligtasan ay hindi marinig sa sanlibutan. Kung gumagawa ang Diyos, ganun din si Satanas. Hindi siyempre papayag si Satanas na basta na lamang maunawaan ng tao o marinig ng tao ang mensahe ng Diyos. Kapatid, kung nasaan ang gawain, nandun rin si Satanas. Kapatid, minsan yun, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, merong katabi mo, kabilabit ng kalabit. Ginugulo ka. Wala sa Valenzuela niyan. Tapos, iba yung kanyang binabasa sa Biblia sa sinasabi ng pastor. May sarili siyang mensahe. At yun yung sinasabi sa iyo. Ang ingay-ingay. Ang ingay-ingay. Ayaw niya mag-focus ka
Sa gawain. Ayaw niya ma-focus ka doon sa salita ng Panginoon. Minsan hindi sinasadya ng taong ito na nagagamit siya para magulo ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Kalabit ng kalabit, kalabit ng kalabit. Kwento ng kwento. Meron ba dito kwento ng kwento? Kwento ng kwento. Hindi. Minsan naman, inuulit rin niya kung ano yung sinasabi ng pastor. Nagugulo ang isip mo. Kasi bakit? Hindi papayag si Satanas na na marinig mo ng malinaw o ng klaro ang salita ng Panginoon. Kaya sabi, kung nasaan ang kalipunan ng bayan ng Diyos, nandun din si Satanas upang salungatin. Salungatin ang katotohanan patungkol sa Diyos. Ang sabi ng Matthew 13:25, isang gabi habang natutulog, sabi nga, ang mga tao, dumating ang kaaway at naggasik ng masamang damo sa triguhan. Ito yung ganyang gawa. Di po ba? Nag-aasik siya. Nag-aasik siya. Sabi ko nga, diyan pinakikita na gumagawa din ang diablo kung may gawain ng Diyos. Ayaw kasi ng diablo na marinig ang mensahe ng kaligtasan ng sanlibutan. Sabi ko nga, pinakikita din na gagawa ang kaaway na ihalo ang masamang damo sa mabuting binhi. Nangangahulugan, sabi ko nga, nasa loob din ng kalipunan ng mga banal ang mga taong pinagaharian ni Satanas. At hindi yang katabi mo yan. Hindi sila. Ngayon, ano ang misyon ng mga taong ito na inilagay ni Satanas na kasama ng mga banal? May misyon sila. No, may misyon sila. Una, ang misyon nila, sirain o wasakin ang gawain ng Diyos. Naunawaan nyo? Sirain o wasakin ang gawain ng Diyos. Yan ang gawa. Yan ang misyon ng mga taong inilagay ni Satanas sa loob ng simbahan. Totoo yan, Pastor? Oo. Kaya nga may simbahang nahahati eh. Kaya nga may simbahan ng gulo-gulo eh. Di po ba? Kasi kung saan nagkakatipon ng mga banal, naroon si Satanas. Iikot-ikot lang din siya. Nag-iintay ng masisila. Nag-iintay ng pagkakataon upang guluhin ang pakikinig ng mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang sabi, ang misyon ng mga taong ito, sirain, wasakin ang gawain ng Diyos. Ang pangunahing gawain ng mga sugo ni Satanas ay ang sirain, ang kapamahalaan, ang kapamahalaan ng salita ng Diyos. Yun daw ang misyon ng mga taong ito, ng mga damo. Alin? Sirain ang kapamahalaan ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo, nang una pa man ding tao, ginawa na ito ni Satanas. No, ang tagal-tagal na niyang tagal-tagal na niyang dito, sandata. Pero epektibo pa rin hanggang ngayon. Yung sirain yung salita ng Diyos, sinasalungat ni Satanas. Sinasalungat ni Satanas. Sabi nga ng Genesis 3, 4, 5, ang sabi, hindi totoo yan. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. At ang ahas ay si Satanas. No? Ang ahas ay si Satanas. Gayon ang sabi ng Diyos, gayon naman, ang sabi daw ng Diyos ay sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at ang masama. Yun ang sinabi ng Panginoon. At alam ng tao yun. Sinabi ng Panginoon, no? Sabi ng Diyos, gayon nga ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Sinabi yon ng ating Panginoon. Pero tingnan ninyo, binaluktot ni Satanas. Binaluktot. Ang sabi, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. No, hindi kayo mamamatay. Sa unang tao pa lamang, naging napaka-epektibo ng taktika ni Satanas na sirain at salungatin ang sinasabi ng Diyos o ang salita ng Diyos.
ito'y kanyang binabaluktot at nilalagyan ng salita para tayo magkaroon ng pagdududa. Ano daw? Ang ginagawa ni Satanas? Binabaluktot. Yung salita ng Panginoon mismo, gagamitin ni Satanas para baluktutin upang magkaroon ka ng pagdududa. Ano masalita ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sasalungatin, babaluktutin ni Satanas yan. Sasabihin sa ni Satanas, totoo ba na hindi kanya iiwan? Hindi kanya pababayaan? Ba't nag-iisa ka ngayon? Ba't nag-iisa ka ngayon? Ba't naghihirap ka ngayon? O kala ko ba sabi ng Diyos? Di po ba? Hanggang ngayon, epektibong ginagawa ni Satanas. Kanino? Sa mga mananampalataya. Sinisira yung mensahe ng Panginoon. Di kita iiwan, ipababayaan. Totoo? Totoo bang hindi kanya iiwan? Di po ba ang daming mga pangako ng Panginoon sa bawat sa atin? At yung pangako na yon ng ating Panginoon, binabaluktot yun ni Satanas. Kaya ang nagiging biktima, tayo. Nangihina ang ating mga pananampalataya. Kapag nadala tayo nung salita ni Satanas, nilalagyan kasi tayo ng pagdududa sa ating mga kaisipan. May karamdaman ka, sinabi ng Panginoon, ako ang dakilang doktor, ako ang magpapagaling sa iyo. Sasabihin ni Satanas, hindi ka nagagaling. Siya ang mabuting doktor? Pumunta ka sa... Di po ba? Bibigyan ka niya ng pagdududa. Samantalang sinabi ng Panginoon, kaya kitang pagalingin. Sasabihin ng Panginoon ni Satanas, pagagalingin ka niya? Ba't hanggang ngayon, nandyan yung sakit mo? Tama? Nagkakaroon tayo ng pagdududa. Pag nagkaroon ka ng pagdududa, anong kasunod? Mawawalan ka na ng pananampalataya. At pag nawalan ka na ng pananampalataya, ano kasunod nun? Tatalikod ka sa Panginoon. Nasira ka na. Sinira na tayo ni Satanas. Naapektuhan kasi tayo. Yan ang trabaho ng mga tao na nilagay ni Satanas sa loob mismo ng simbahan. Lagyan tayo ng mga pagdududa. Minsan, kapatiran natin, sila yung nagiging sanhi para tayo tumalikod. Akala mo, kapatiran mo. Yung pala, hindi siya kapatiran. Hindi pala siya talaga nananampalataya sa isang tunay na Diyos. Kaya ano nangyayari? Kapag nakasalamuha mo, puro siya daing, puro siya reklamo. Maging ikaw ngayon, reklamo ka na rin ng reklamo, daing ka na rin ng daing. Nawawala yung ating pananampalataya, imbis na papuri, pagsamba ang ilalapay, ibibigay natin sa Panginoon, daing ka na rin ng daing, reklamo ka na rin ng reklamo. Dahil kanino? Dahil sa katabi mo na reklamo ng reklamo. Di po ba? Kapag ikaw, mananampalataya ka ng Diyos, yung tunay, kapatid, may problema man, kaya dahil nandyan ng Diyos, hindi ka magre-reklamo. Oo, naapektuhan tayo. Pero naroon ang Diyos. Andun yung pag-asa natin. Pero pag nakatabi mo ang isang nagpapanggap na mananampalataya, reklamo ng reklamo, ang mahal-mahal ng bilihin. Hindi tayo binebless ni Lord. Mahal ba bilihin? Amen. Tama? Pero tignan niyo, kumakain ba tayo? Hindi nagpapabaya ang Diyos. Simple-simple, misa naglalagay ang kaaway ng pagdududa sa ating mga kaisipan. Di ka i-bless ni Lord. Di ka pagpapalain ng Panginoon. Di ka pagagalingin ng Panginoon. Kasi nga, ang taktika nila, sirain ang pananampalataya. Salungatin ang sinasabi ng Diyos o ang salita ng Diyos. Ito'y kanyang binabaluktot at nilalagyan ng salita para tayo magduda. Kapatid, hanggang ngayon, epektibong ginagawa ni Satanas. At ginagamit niya ang kanyang mga kampon
Mamaya, tingnan natin, meron talagang grupo sa loob ng church. Makikita natin, meron talagang grupo sa sa loob ng church. Sabi ko nga, madalas sirain ni Satanas ang mga salita na pangako ng Diyos sa atin. Sa panahong tayo ay tila mahina. Alam nyo, dun yun eh. Kaya nga si Satanas, parang leon, naiikot-ikot. Iniintay niya na maghina ang pananampalataya mo at pag manghina ang pananampalataya mo, doon ka niya sasakmalin. Ba't ka niya sasakmalin kung panahon na malakas ka? Iniintay muna niya. No, pagdududahin ka muna niya. Magdududa ka muna sa pangako ng Diyos. Tapos mawawalan ka na ng faith. Pag nawalan ka na ng faith, ano kasunod? Sasakmalin ka na ni Satanas. Kapatid, ine-expose pa lang natin ha. Ine-expose pa lang. Gusto kasi ni Satanas na itaguyod ang kasamaan at ang maling doktrina. Ano daw? Gusto ni Satanas itaguyod ang kasamaan at ang maling doktrina. At gumagamit at naglalagay si Satanas ng mga tao niya na puno ng pagpapanggap para sirain ang tunay na alagad ng Diyos. Taas ang kamay ng lahat ng tunay na alagad ng Diyos. Ang hindi magtaas, yun yung damo. Nakita agad. Yan. Si Satanas, no, sabi ko nga, nagpapanggap para sirain ang tunay na alagad ng Diyos. Ang sabi ng Gawa, chapter 20, verse 29 hanggang 30. Alam kong pag-alis ko'y, tingnan nyo nagaganap ito sa early church noong pa man din. Kay Pablo, sabi ni Pablo, alam kong pag-alis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong nagsasalita ng kasinungalingan. Kanino ito sinasabi ni Paul? Doon sa loob ng simbahan, mula sa inyo. Ang sabi, mula sa inyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayon, mailigaw sila. So ano ang plano nila? Sirain, iligaw. Iligaw sino? Yung mga talagang mananampalataya ng ating Panginoon. Kapatid, mananampalataya ka ba ni Kristo? May misyon si Satanas sa atin. Iligaw. Iligaw. Sino? Ang tunay na alagad ng Diyos. Guluhin ang isipan. Maling doktrina. Maling doktrina. Mga kapatid, hindi porket pumapalakpak at pareho ng paraan ng ating pagsamba, totoo. Tandaan nyo yan. Kaya huwag kayong pakinig ng pakinig kung kani-kanino. Minsan yung tama, nagiging mali na. Kaaral, hindi ko sinabing masamang mag-aral. Tama lang mag-aral. Kaya lang kaaral, naiiba. Hindi na yung wisdom ni Lord ang nagagana o ang nasa Kanya, kundi yung karunungan na niya. Karunungan na niya. Kaya naiiba yung doktrina. Yung mga dating nagsimula ng maayos ang doktrina, nagiging sa uli, mali ang doktrina. Nagkaroon nga, hindi na natin kailangang magbasa ng Biblia. Kita nyo, hindi nyo na kailangan mag-quiet time. Hindi nyo na kailangan mag-pray kasi alam naman na ng Diyos. Ang sabi, alam na ng Diyos kung ano pangangailangan nyo. Kita nyo? Totoo bang alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan? Totoo naman, di ba? Kaya lang tignan ninyo, paanong binaluktot? Hindi nyo na kailangan mag-pray. Di ba? Kung ikaw, talagang ayaw mo magpe-pray, gusto mo yun. Kasi tamad ka mag-pray eh. O, talaga, biblical pala. Kailan naging biblical? Sabi niya, kita ninyo, maling doktrina, nagaganap mismo
sa kalipunan, palakpakan naman. Kasi minsan, hindi sa Diyos nakatingin. Kanino nakatingin? Doon sa nagsasalita. Kapatid, wag lang kayong nakikinig sa nagsasalita. Suriin ninyo ang sinasabi ko, baka mamaya nililigaw ko kayo. Nakukuha nyo? Baka mamaya nililigaw ko kayo. Kaya mapakahalaga na mayroon kayong Bible. At binabasa ninyo ang Bible. Paano kung sabihin ko sa inyo, okay lang, wag na kayo mag-pray, alam na ng Diyos ang inyong mga pangangailangan, gagawin nyo? Kapatid, mismo ang salita ng Panginoon nagsasabi, manalangin kayong walang patid. Tapos sasabihin ng pastor, wag na kayo mag-pray, alam naman ng Diyos kung anong pangangailangan natin. Tingnan ninyo. Pero parehas natin, pumapalakpak. Kung magpuri, kagaya rin ng pagpupuri natin. Pero tingnan ninyo, namamali. Ibig sabihin, yung tama noon, pwedeng maging mali ngayon. Amen? Ngayon, kung naganap ito sa unang iglesia, at binalaan na nga ni Pablo, maging ang Panginoong Hesus, nagsabi, nagbababala. Ang sabi ng Panginoong Hesus, no? Patungkol sa matinding pandaraya daw sa kanyang bayan dahil sa mga mapagkunwaring Kristiyano. Ito daw yung mga bulaang guro, ang sabi ng Panginoong Hesus. Tingnan nyo, ang sabi ng Matthew 24:11, marami ang magpapanggap na mga propeta. Sa uling araw, kanino nang galing ito? Kay Jesus. Marami ang magpapanggap na mga propeta at maililigaw nila ang marami. Kita ninyo? Nasaan yung mga bulaang propeta? Bulaang guro? Saan? Nasa church. Nasa church. Amen? Bulaan. Bulaan. Marami ang magpapanggap ng mga propeta at maililigaw nila ang marami. Tingnan ninyo ito yung grupo. Grupo sa loob ng church. Sabi ko kanina, may grupo sa loob ng church. Iniram ko ito doon sa aking kaibigang pastor. Nang makita ko yung post niya, sabi ko, "Oy, pastor, akma doon sa message, pwedeng mahiram." Sabi niya, "Gamitin mo, pastor." Sabi niya, "Kung matutulong, gamitin mo." Hiniram ko muna. No, hiniram ko muna. Sa loob daw ng church, merong 7 grupo ng tao na matatagpuan. Kaya lang hindi ko ginawang 7. 4 lang. Para makauwi na tayo. 4 lang. Unang grupo, Thomas Group. Kilala niyo si Tomas? Alagad siya ng Panginoon, di po ba? Alagad siya ng Panginoon. Si Tomas ay ito yung Thomas Group. Si Tomas, kilala natin sa kanyang pagiging, pagdududa. Di po ba? Hindi ako maniniwalang buhay ang Panginoon hanggat di ko napapasok ang aking kamay sa butas ng kanyang mga kamay. No? Aking daliri sa butas ng kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. So, puno siya ng pagdududa. Sa loob ng church, meron Thomas Group. Ano daw? Thomas Group. Sino ang Thomas Group dito? Puno ng pagdududa. Sabi, kasama sila, pero hindi naniniwala, puno sila ng pagdududa. Sa loob ng church, may Thomas Group, kasama natin, pero puno daw ng pagdududa. Kahit nakikita na nila na gumagawa ang Diyos sa inyo, sa harap nila, hindi sila agad gagawa. No, hindi sila agad gagawa, hindi sila maniniwala. Ang grupo ng tao na ito ay pwedeng mag-delay sa bisyo ng church kasi puro siya pagdududa. So may vision ng church. May vision ng Assemblies of God. Ang vision ng Assemblies of God, church planting. Sa loob ng church, may mga Thomas Group. Magche-church plant tayo. Pastor, di natin kaya yan. Pastor, di natin kaya yan. Puno ng pagdududa.
Amen? May project tayo, bibili tayo ng ganito. Pastor, di natin kaya yan. Praise the Lord. Ang mga leader ng church dito, hindi Thomas Group. Nakasupport sila. Pag sinabing bibili tayo ng ganito, bibili natin yan. Bibili natin yan. Amen? Kasi walang Thomas Group. Pero yan, meron daw sa loob ng simbahan, may Thomas Group. Puno ng pagdududa. Dinidelay nila yung vision ng church. Alam niyo po ba anong vision natin? Magkaroon tayo ng daughter church. Ang vision rin ng church na ito, mapuno ito ng, gusto niyo ba magkaroon ng second service? Tingnan, marami na nga tayo uli, hindi pa dumadalo lahat eh. Di po ba? Dati ilan tayo dito, pwede tayong magtakbuhan dito, alog-alog eh. Ngayon, nandito na uli. Di po ba? Pero meron Thomas Group na nagdi-delay. Pastor, di natin kaya yan. Ba, nagpaplano ng mga leader at pastor, di natin kaya yan, di natin kaya yan. Limitado ang ating kaisipan pagdating dyan. Hindi tayo mga nag-aral. Dapat yan para sa mga nag-aral lang. Di natin kayang humayo. Thomas Group. Di mo kaya yan, di mo kaya yan. Di. Yun nga mga walang alam, yun ang ginagamit ng Panginoon. Yung nagsasabing wala siyang alam, yun ang ginagamit ng Panginoon at ang dami niyang nadadala sa church. Amen? Ang dami niyang nadadala sa church. Pero yung mga Thomas Group, yan yung mga ungol lang ungol. Di mo kaya yan. Di mo kaya yan. Taas ang kamay ng Thomas Group. Ito pinakamatindi. Grupo ni Judas. Grupo ni Judas. O si Judas nga, nasa grupo ng mga alagad, di ba? Ninayaan ng Diyos na nandoon eh. Grupo ni Judas. Yan natin. Kasama sila, pero may mga usapin sila sa iyo. Pag pinagpapala ka ng Diyos, hindi sila masaya para sa iyo. In short, nagseselo sila sa tagumpay mo. Pag pinagpapala ng Diyos ang church, hindi sila masaya. Pag pinagpapala ng Diyos ang pastor, hindi siya masaya. Gusto niya, yung mga leader ng church, yung pastor, nagdarahop. Hindi siya masaya. Kapag pinagpapala yung pastor, hindi siya masaya. Sabi, si pastor kinuha na naman yung ikapu sa church. Kinuha yung ikapu. Ayan ako, may ganyan sa church. Judas. Tama? Walang ginawa kundi kalat. Lagyan ng pagdududa yung mga hindi nagdududa. Hindi siya masaya sa tagumpay ng kanyang kapatid. Pag binebless ka, hindi siya masaya. Hindi siya masaya. Ang sabi, pag pinagpapala, sabi ko nga, pag pinagpapala yung pastor, hindi siya masaya. Tandaan, kapag ang kasama mo, nagseselo sa tagumpay mo, isang araw, ipagkakanulo ka o ibebetray ka niya. Di ba si Judas nagbetray? Pag ang kasama mo, nagseselo sa iyo, pag pinagtatagumpay ka ng Panginoon sa ministeryo mo, nagseselo siya, isang araw, bibetray ka niyan. Bibetray ka. Ano yung betray? Sa Tagalog. Pagkakanulo. Pagkakanulo. Yan si Judas. At naniniwala ako walang Judas dito. Ne-expose lang natin. Yan na nangyayari sa loob ng church. Tama? Minsan nga gusto nila yung pastor, lukot-lukot yung damit. Pag yung pastor, mas spiritual daw kasi kapag nakikita na naghihirap yung pastor. Halimbawa, walang makain yung pastor.
Nakita ninyo, lukot-lukot yung damit ko, tapos wala akong makain. Lagi ako nasa inyo, kakatok ako, meron bang kayong kanin lamig? Gusto niyo ba yung ganun, pastor? Meron ba kayong kanin lamig? Tapos mga ngaral ako dito, sabihin ko sa inyo, hindi kayo gugutumin ng Panginoon. Eh pastor, bakit ikaw nanghihingi ka ng kanin lamig? Diba? Minsan may nag-comment sa akin sa YouTube. Sabi, kukunin mo na naman ang ikapu ng iglesia. Yun ang sabi niya. Sabi ni Belia, huwag nang patulan yan. Hindi, sasagutin ko siya. Sasagutin ko siya with love. Sasagutin ko siya with love. Sabi ko, kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Paano mong nasabi na kinukuha ko ang ikapu ng simbahan, ang pera ng simbahan? Nakita mo ba akong namuhay ng marangya? Kilala mo ba ako? Nakita mo ba na ang kotse ko, Rolls Royce, Ferrari? Ako ba'y may helicopter pag pumupunta ng Valenzuela, Bethel? May lancha ba ako kapag bumabaha dito, makikita nyo nakalancha si pastor? Diba? Naka-jet ski? Di po ba? Sabi ko, mag-ingat ka. Baka naman mamaya, ikaw na nag-aakusa, ikaw ang maakusahan. Hindi siya sumagot. Kasi sinabi ko kilala mo ba ako? At nasabi mo na kinukuha ko ang pera? Yun, di nating kapwa mananampalataya yun. Mahirap. Yung kapwa mo mananampalataya, magsasabi sa iyo, si pastor kinukuha yung pera ng ikapu. Kapatid, sasabihan ko na kayo, ang pera po ang inyo pong mga ikapu ay nasa pag-iingat ng mga lider, wala kay pastor. Hindi po humahawak si Sister Belia ng pera ng simbahan. Hindi rin humahawak ang pastor ng pera ng simbahan. Nasa treasurer po natin. At eto pa. Tingnan nyo, hindi naman tayo mayaman. May treasurer tayo. May auditor pa. Di ba? Ino-audit. Ino-audit. At kapag may bibilin, subject for liquidation. Kaya yung mga gusto maghudas, biro lang po mga kapatid. Ibig sabihin, sa loob ng simbahan, may ganon. Mag-ingat tayo. Yung bulong ng bulong. Uy, kita mo si pastor. Uy, tamo yung mga leader na yan, ha? Hindi. Mag-ingat tayo. Amen? Tsaka tandaan ninyo, ganito lang yon. Kapag binigay nyo na kay Lord, huwag nyo nang isipin kung saan dadalhin. Basta mahalaga, ginawa ko yung parte ko para kay Lord. Ngayon, kung gastusin nila yan sa walang kawararaan ba tawag doon? Walang katuturan. Kami ang mananagot sa Diyos. Amen? Ang mahalaga, binigay ko yung, Lord, gagawin ko yung parte ko para sa iyo. At hindi ko naisipin kung saan nila dadalhin. Mananagot naman sila sa Panginoon Tama? Pagkayaan, ginastos namin sa walang kakwenta-kwentang bagay, pinambili ko ng helicopter. Kapatid, mananagot ako sa Diyos. Mananagot kami sa Diyos. Amen? Ano pa? Ano pa yung grupo ng tao sa loob ng church? Absalom group. Kilala niyo si Absalom? Si Absalom, anak ni David. Yan, anak ni David. Kinuditan niya si David. Kinuditan niya. Eto ngayon yon. Sa loob ng church, may Absalom. May Absalom. Eto yon. Binigay mo ang pulpito para magturo siya at makikita nila. Binigay mo ang pulpito para magturo sila. At makikita nila na sila na ang pastor ng church. Praise the Lord. Yung mga tumatayo dito, hindi ganon. Yung mga leader na na-assign dito para tumayo, hindi nila sasabi, pastor, hindi ka na pastor, ako na.
No, hindi ganoon. Pero nangyayari ito. Nangyayari ito. Binigay mo ang pulpito para magturo sila at makikita nila na sila na ang pastor ng church. Naniniwala siya na kaya niya magturo at mangaral ng higit sa iyo, pastor. Ano? Ano si Absalom? Absalom Group? Naniniwala siya na kaya niyang magturo, mangaral ng higit sa iyo. Ibig sabihin, sobrang bilib niya sa kanyang sarili. At pag siya ang nangangaral, magsalita, no? Ulitin ko. At pag siya na ang nangangaral, magsalita, siya ng ilang punto para matutunan ng mas magaling. Pag nangangaral daw siya, naglalagay siya ng ilang punto para maipakita na siya ang mas magaling kaysa dun sa pastor. No? At gumagawa siya behind you. No, behind you. Para still nakawin ang puso ng tao. Para para siya ang sundin. Tulad ni Absalom. Ginagawa niya na antabay siya dun sa may pintuan ng pintuan ng bayan ng Jerusalem, iniintay niya ang mga papasok, sinisiraan niya yung tatay niya. Sa likod ng tatay niya. Sasabihin, huwag niyo nang kilalaning hari ang tatay ko. No? Siya. At nagtagumpay si Absalom doon. Nakuditan niya si David. Nakuditan niya sa church, meron rin ganon. Nagtatrabaho siya behind talikuran para nakawin ang puso ng tao at para siya sundin. Ipadadama niya sa tao na sila ay napapabayaan sa ministry. No, padadama niya. At sasabihin niya, andito ako, umiibig sa'yo. Di mo ba? Padalaman niya sa tao. Binabaliwala ka sa ministry. Yan. Kapatid, meron bang gumaganyan sa inyo? Pinababayaan ka nila, pastor. Hindi ka binati? Hindi ka binati. Ako, pag nandito ako, kapatid, hello. Pero kanina, hindi ka binati, oh. Hindi ka binati. Sabihin niya, andito ako, umiibig sa iyo. Ang taong ito ay nasa pakikipagkumpetensya. Tanong, nagaganap ba ito sa loob ng church? Nagaganap. Yung papakainin ka, ititreat ka. Kain tayo, kape tayo sa sa Dunkin. Di ba ba? Kape tayo. Tapos walang gagawin doon. Ang mission niya, sirain. Siraan ng pastor. Napapabayaan ka. Yan. Naniniwala siya na mas mahusay siyang pastor. Tandaan, sila ang grupo ng mga tao na kayang maghati ng church. Tanyo? Yung mga ganun daw uri ng tao, kaya nilang maghati ng church. Bulong ng bulong, pinababayaan ka sa ministry. Sila lang. Ikaw, hindi ka man lang iniintindi, nagkasakit ka, hindi ka man lang dinalaw. Pero ako laging nandito, kapatid, dinadalaw kita, love nga kita eh. Si pastor, hindi ka love niyan. Love lang yan, si ganito. Sabi ko nga, kapatid, tandaan, ang grupo ng taong ito ay kayang maghati ng church. Mga kapatid, papayag ba kayo na mahati ang ating bahay-sambahan? Ilan-ilan na lang tayo, mahahati pa tayo? Mag-ingat tayo sa mga taong bulong ng bulong. Lalo na pagdating sa kasiraan. Amen? Pagdating sa kasiraan. Nangyari rin sa akin yan. Salamat na lang sa mga taong nagmalasakit dito, agad-agad sinabi sa akin, Pastor,
Sabay yakap, umiiyak pa. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pagtalikuran, sinisiraan ka. Nang imbestigahan, totoo nga. Kapatid, kaya nilang humati ng simbahan. Sugo sila. Sugo sila. Paano mo malalaman sugo ng kaaway? Kasi ang kaaway, sumira. Ang galing sa Diyos, bumuo. Amen? Bumuo. Kung meron man tulad, yung hindi pagkakaunawaan, ang trabaho ng kay Kristo, buuin, pagkaisahin, pagkasunduin, hindi paghiwa-hiwalayin, hindi para hatiin, reconciliation. Amen? Yan ang sa Diyos. Kung hindi sa Diyos, gustong-gusto nila at masaya sila kapag nagkaagulo ang loob ng simbahan. Mag-ingat po tayo. Panguli, Ham. Ham. Kilala niyo si Ham? Anak ni Nino? Ni Noe. Si Noe, sa sobrang kalasingan, nakatulugan niya, nakahubad siya. Tung anak niya, tung si Ham, imbis na nakita niya ang tatay niya na nakahubad-hubad, ang ginawa niya, pinagtawanan niya. Pinagtawanan niya ang tatay niya si Noe. Sa loob ng church, merong Ham group. Hindi yung hamon, Ham group. No? Ano trabaho niya? Ito daw isang ito, he will expose your nakedness. Ano daw? He will expose your nakedness. Pag dumating ka dun sa panahon na mayroong nakahihiyang bagay kang naagawa, nakahihiya, i-expose ka niya sa karamihan. Yung kahihiyan mo, yung kabauan natin. Lahat naman tayo may baho. Ang pamilya natin may baho. Amen? Pero siya, masaya siya. Napagtawanan, yung kahubaran ng pamilya, yung kabauan. Ni-expose niya. Pinagtatawanan niya, ay, sila, ang gulo-gulo. Hubad. Ay, alam mo, ang dumi-dumi ng anak niya. Uy, alam mo, yung asawa niya, ang dumi-dumi. Tapos pa-pray-pray, pa-taas-taas ng kamay. Pinagtatawanan niya. Yan. Pag dumating ka doon sa panahon na mayroong nakahihiya na naganap, imbis na suportahan ka para ilapit sa Diyos, pagtatawanan ka niya. Pagtatawanan ka niya. At gustong-gusto niya na pag-usapan ang iyong mga kahinaan. At masaya siya na expose yung disaster na nagawa sa buhay mo. Di ba lahat tayo merong hindi magandang nagaganap sa buhay? Minsan, nasa loob ng church, ini-expose nila. Masayang-masaya sila. Iba yung nalaman mo na mayroong nangyari sa isang pamilya na hindi maganda at nakahihiya. Iba yung pagmananampalataya ka, nagmamadali kang lumuluha sa harapan ng Panginoon para idulog ang pamilyang ito sa ating Panginoon. Iluhod, iiyak, suportahan. Iba yun. Mananampalataya ka kasi, nagmamalasakit ka kasi, kaya lumuluhod ka, nananalangin ka para sa pamilyang ito. Pero yung Ham group, pagtatawanan ka niya, buti nga sa kanila. At hindi ka niya susuportahan. Pagtatawanan ka niya, buti nga sa kanila. Kapatid, yan ang 4 lang na grupo sa loob ng church. Hindi ko pa kinuha yung 3. Hay! Praise the Lord.
Walang ganyan sa Valenzuela, Bethel. Amen. At kapag may ganyan, pag-pray natin. Amen? Tapos pag merong gamanon, nakita nyo, ano tag dito? I-rebuke. Rebuke. Rebuke nyo. Kapag narinig nyo, hindi maganda yung lumalabas si bibig, rebuke. Rebuke. Huwag aayunan, kundi rebuke nyo. Ang sabi, marami ang magpapanggap. Magpapanggap sa huling araw. Sila'y mananampalataya at marami silang maililigaw. Kaya sinabi rin ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Pangatlo na punto, uuwi na tayo, mga kapatid. Lahat ng nagaganap na ito, kaguluhan sa ating paligid at maging sa ating sa simbahan, sa body of Christ, lahat ng ito magwawakas. Ano? Lahat ng ito magwawakas. Hindi habang panahon ganyan. Ang lahat may wakas. May simula at mayroon katapusan. Kapatid, ang kasamaan ni Satanas at ng kanyang mga kampon ay may kawakasan. Amen? Hindi habang panahon makapandadaya ang kampon ni Satanas. Ulitin ko, hindi habang panahon makapandadaya sila at hindi habang panahon happy sila. May panahon na kung saan darating yung paniningil ng Panginoon sa mga taong naninira, mga taong sumisira ng simbahan, mga taong sumisira ng pananampalataya. Darating ang panahon, lahat ng ito tatapusin ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag niyong bunutin. Hayaan ninyo, kapwa silang lumago. Baka mamaya, pati trigo, mabunot. Huwag na, hayaan sila. Bakit? Darating ang panahon, ang pagdaragit, ang pagkuha ng mga anghel sa mga tunay na anak ng Diyos, titipunin ng ating Panginoon. Sabi ko nga, hindi habang panahon, makapandadaya ang mga kampo ni Satanas, ang mga kampo ni Satanas na nabubuhay sa kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo ay magwawakas na kasama ang pagkawasak at pagwasak ng Diyos sa lahat ng masasama sa katapusan ng panahon. Ang sabi ng Matthew 13:38 hanggang 43, ang sabi diyan ay ito, ang bukid ay ang sanlibutan at ang mga taong pinag-aarian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinag-aarian ng dyablo ang masamang damo. Ang kaaway ang naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang tagapag-ani. Kung paanong inipon ang mga damo at sinunog, gayon din mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng naging sanhi. Tingnan ninyo titipunin nila ang lahat ng naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig, sabi ng ating Panginoon. Kapatid, darating ang panahon, magwawakas si Satanas. Magwawakas ang kaaway. Hindi habang panahon, maghahari siya. Hindi habang panahon, sisirain niya ang kalipunan ng mga mananampalataya. Darating ang panahon, kukunin tayo ng Panginoon. Kukunin ang Kanya. Kukunin yung tunay at dadalhin
sa kung saan inihanda ng Diyos para sa mga matuwid na nagtiis sa mga pag-uusig ng mundong ito, na nagtiis sa lahat ng hirap sa mundong ito, kukunin ng Panginoon upang ilagay dun sa lugar na kung saan inihanda ng Panginoon sa mga matuwid na sinabi ng Panginoon, ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitirahan. At kapag gawa na ito, babalik akong muli. Ang sabi niya, kukunin ko na kayo upang kung saan ako naroroon, dumuon din naman kayo. Hallelujah! Di po ba? Praise the Lord! Mayroong isang Diyos, kapatid, mayroong isang Diyos na lahat ng ito tatapusin ng Panginoon. At malapit na yan. Malapit na yan. Kapatid, maging handa tayo sa lahat ng oras. Anumang oras, pwedeng dumating ang Panginoon. At habang iniintay natin ang ating Panginoon, kapatid, tandaan natin, tayo ay trigo, kayo ay trigo. Mga mananampalataya ni Kristo, mabuting binhi. Ngunit may inihasik ang kaaway sa paligid natin. Huwag nating hayaan na si Satanas maapektuhan tayo. Na si Satanas maghari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kundi hayaan natin, hilingin natin lagi sa Panginoon, Panginoon, ingatan mo kami. Ingatan mo kami. Sinabi ko kanina, sa mga nagtatanim, binubunot agad yung damo. Tama? Kasi mahihigop yung sustansya. Pero tingnan ninyo, sa Diyos, sabi niya, wag. Wag. Alam nyo, wala bang malasakit ang Diyos? Kung mapapansin, bakit hindi pinabunot? Di ba? Kukunin yung sustansya. Hindi. Ano ibig sabihin nun? Nandyan ang Diyos na mag-iingat sa mabuting binhi. Ikaw yon, kapatid. Sa panahong ikay lumalago, andyan ang Diyos. Laging nag-iingat, naglalagay ng pataba, salita niya. At mabubuting gawa ng Diyos. Yan ang nagpapataba sa iyo habang iniintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. At ang maganda nito, mga kapatid, hindi naaagaw ng damo ang sustansya mo. Bakit? Nandun ang Diyos. Nandun ang Diyos. Laging naglalagay ng pataba ang salita ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Dakilan Diyos, tulungan mo po kami habang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik. Tunay nga, Panginoon, kung saan nagkakatipon, Panginoon, ang mga anak mo, naandoon din si Satanas. Ginugulo niya, Panginoon, ang kalipunan ng mga mananampalataya. Panginoon, ingatan mo kami, Panginoon, sa mga ganung pagkakataon, O Diyos. Ama, dalangin ko, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, kapag ka nagkakamali na ang aming mga doktrina, Panginoon, Lord, ituwid mo kami, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na mamali ang aming mga doktrina, lalo na sa pagtanaw namin sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay kami ng may kabanalan sa iyong harapan, Panginoon, habang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik. Masaya kami magkakatipon-tipon, Panginoon, dahil mga anak mo kami, Panginoon. Masaya kami, O Diyos. Hindi kami magkahati-hati, hindi kami mag-away-away, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami habang kami lumalago, Panginoon. Lumalago, Panginoon. Samahan mo kami. Iingatan mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, sa iyo po ang papuri. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dako po tayo sa isa pang mahalagang gawain. Ang pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa katawang nabayubay sa krus, sa katawan ng ating Panginoon na nagkaluray-luray.
dahil sa atin. Kapatid, tayo ang nagkasala, pero ang lahat ng bagay inako ng Diyos dahil sa kabutihan, kabaitan ng Diyos. Inialay niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan para sa iyo, para sa akin, dahil iniibig ka ng Panginoon. Ngayong araw na ito, aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ang sabi diyan, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kapatid, kung mayroon tayong pagkakasala sa oras na ito, at yun yung magiging sanhi para hindi tayo maging karapat-dapat tumanggap ng simbolo ng katawan ng ating Panginoon, hingi natin ang tawad sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Hesus, kung mayroon kaming nagawang pagkakasala, Panginoon, sinasadya o hindi, Panginoon, aming hinihingi, Panginoon, ng tawad sa iyo. Patawarin mo po kami. Hugasan mo po kami. Linisin mo po kami, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, maging karapat dapat kami, Panginoon, tumanggap, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan, sa simbolo ng iyong dugo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Hawakan niyo po yung inyong mga tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat sa katawan mo, Panginoon, na nabayubay sa krus, Panginoon. Katawang inialay mo para sa amin, Panginoon. Kami ang nagkasala. Kami dapat ang inampas, Panginoon. Kami dapat ang nalagay sa malaking kahihiyan. Ngunit lahat ng ito inako mo, Panginoon, dahil sa laki ng pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Amen. Sabay-sabay po natin kanin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Sige po. Ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Hawakan niyo po. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Salamat, Panginoon, sa dugo mo na umagos, Panginoon, sa iyong laman, Panginoon. Ang dugo mong ito, Panginoon, ay siyang pinanghugas mo, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dugo. Salamat, Panginoon. Malinis na kami, Panginoon, dahil sa paghugas mo sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng banal mong dugo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sige po. Bless po.